Hey guys, welcome to my channel. So, blade unboxing tayo and initial review, no? So, meron ngayong big fuss about a blade na mabibili sa Walmart lang, no? Walmart. I mean, usually mga magagandang blades ino-order mo yan sa manufacturers. Pero ito, no? Pwede ka daw mag-walk away sa isang store ng Walmart. Pero ito, in-order ko online ng Walmart. And, dalawa binili ko. Yes, gusto ko palagi dalawa para may backup tayo just in case. Yan. No? Ozark Trail 7.5 inch folding knife, no? D2 high carbon blade. Okay, injection molded naman tong ano. So, ang sabi ng isang video na nakita ko, Benchmade daw to. Benchmade quality, no? For $10. Actually, less than $10 ko to nabili, $9.97. Kaya nakikurious ako, sabi ko, ba, hindi naman siguro na gagawa ng video na gano'n, no? No? Just like that, para lang i-hype. Tignan ko nga kung talagang maganda. Anyway, unbox natin yung knife ng isa pang knife. Ito, tagal na sa akin to Camillus. Tagal na to. Walmart din yan. Yan. Malinis ang ano natin. And may hype talaga dito sa knife na to Ganda daw D2 blade. And sabi nila similar. Tingnan niyo yung ano niya, no? Locking system niya. Similar daw to sa Benchmade. Benchmade, alam niyo kung blade collector kayo, pag Benchmade, mahal 'yan, no? Okay. And Ozark Trail lang na 7. Hindi nila nilagyan ng sarili. Okay. Meron daw tong ball bearing. Ball bearing daw dito sa hinge niya. Locking system, mukhang solid naman. Mukhang kaya dalawa binili ko, baka ibigay ko dun sa isa kong anak yung knife na to, no? Orange handle, injection molded. Wala pang $10 to, $9.97. And I think it is sharp out of the package. So ito, sponsor ng Winchester, nakuha ko na yung rebate ko. Wow. Okay, talim nga. Matalim, out of the box. Pangit yung pagka-slice ko na. Yan. Matalim nga siya. No? Matalim, out of the box, and it is lightweight. Hindi siya ganong kabigatan, no? So, may nakita ko nagsasabi na similar daw to sa in terms of features. Yan. Ay, nakasulat dyan. Sa Benchmade. Yan, made of China. No? Alam nyo ba, boycott dito sa mga gun owners yung Benchmade. Alam ko maganda quality nila, kaso mahal din, no? Knife, bibili ka ng knife, $200 para sa knife. Bumili ka lang ng barel, no? Pero syempre may mga fans ang Benchmade, pero may ginawa kasing Benchmade na hindi gusto ng mga gun owners, which is nakipag-partner sila sa isang anti-gun na police department na sinira yung mga barel. So Benchmade ang sumira sa mga barel, no? Naipagkontrata. Tinanggap naman nila yung kontrata. Kaya ban sa boycott sa mga gun owners ang Benchmade. Pero ito, for less than $10, meron ka daw Benchmade na knife, no? Tingnan niyo yung locking system niya. Tapos may bearing. San ka pa? Locking, okay. Ayos. Ganda to.
Oh, maganda. For $10, dalawa binili ko, no? Ganda, para mayroon tayong backup. Isa na gagamitin, isa itatago lang. Ganda yan. Size wise, Camillus. Itong Camillus medyo mabigat pa to eh. Tsaka malaki, bulky, no? Tagal na rin sa akin ito, pero pinambubukas ko lang to ng mga packages. Liner lock siya, no? Pero ito, may sarili siyang sa locking system. Ito yung ipupush mo pataas, maglalak na siya. And it is very sharp. It is sharp. Hindi ko lang alam kung totoo yun na panood kong video. Sabi yung nag-comment, meron daw nag-testing nito 7 hours eh. 7 hours para magagawa na tabas ng papel. 7 hours eh. Same sharpness, no? Okay, so initially, ano impression ko dito? Profile, gusto ko siya. Yung locking mechanism, gusto ko. And yung weight niya, gusto ko siya. Talagang minsan kasi kahit gaano kaganda yung knife mo, kung mabigat, or pares din sa barrel, no? Kahit gaano kaganda yan, kung mabigat, hindi siya ganon ka dali or kasarap i-carry. Maganda yung mga lightweight, pero matibay, matalim, no? Yan. Tapos orange pa. Gusto ko yung mga orange na na equipment. Mas madali siya makita. Hindi siya basta mawawala. Makita mo yung design. Yung clip pala, hindi ko napakita sa inyo yung clip. No, ito. Pocket clip. Okay. Mukha naman matibay. Ano yung quality ng pagkakagawa. Siguro mas gusto ko yung mas orange pa. Yung konting parang maputla. Pero for $10, diba? No complaints. So around 500 pesos sa Pilipinas. So kahit sabihin nyo na Ozark Trail to, D2 blade daw to eh. D2 blade. No? Tapos yung locking niya, oh. Natin may nakalagay ba sa likod? Ayan, oh. 3.25 inch D2 high carbon steel blade, 4.25 inch injection molded handle, slide lock, belt clip. So slide lock and belt clip. So upgraded na. Usually yung mga nabibili yung knives sa gasoline station eh, liner lock eh. Mga ganyan lang. Mga ganyan ang locking system. No, ito slide lock. Tapos alam ko may bearing to eh. Kaya maganda, mas swabe siya i-flip. Ganda. Hindi yan nagkamali. I think iba nagwa-wonder paano to nabebenta ng ganong presyo, no? $10. No? Simple. Pero sabi nila dahil D2 yung blade, carbon steel, matibay yan, no? Matibay. Yun nga lang, nilagay lang nila na generic na Ozark Trail yung brand. Wala siyang sariling pangalan. So I can see other manufacturers gagayahin to, palitan lang yung pangalan na yan, mabibenta nila to mas mahal. Mas mabibenta nila to ng mahal. Maganda nga i-carry. Perfect size. Ang kamay ko XL sa gloves, no? Yan. Meron ka dito nga angle para merong maganda yung grip mo. Okay. Tapos slim yung profile niya. Alam niyo yan. Yung mga ganito na makapal eh. Mas mabigat. Ito. I don't mind carrying this every day. Meron ako isa pang carry knife na D2 blade din eh. D2, letter D, tsaka number 2. It's a type of blade. Okay. Yan. Meron ako isang D2 na blade. Mas mabigat yun. Ito, magaan to. Magaan. Siguro dito sa part na to, manipis siya.
Pero yung blade, super sharp. Out of the box. Super sharp. Out of the box. Saan ka pa? $9.97. Wala pang $10 to. And Ozark Trail lang. Yung lang nilalang ko kasi Walmart brand lang yan eh. Pero yung quality daw ng ano ito, ng knife. Tsaka yung slide lock niya, no? As compared to others na liner lock. Ayos yun ah. Ayos ah. Okay guys, sa mga knife enthusiasts, preppers, blade enthusiasts, yan. Let me know what you think. For less than $10, meron kang D2 blade, tapos meron kang slide lock. Ha? Bilis ha? Flip natin kasi may bearing daw to eh. Oh. Lakagad. That's it guys. Thanks for watching.